Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At sa ating paniniwala sa pagtanggap sa Kanya, Siya ay laging kasama natin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong unang araw ng mga asimo, panahon ng paghahain ng Pasko, sinabi kay Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan mo ibig kaming pumaroon upang ipaghanda ka na makakanan mo ng Pasko?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad na ganito ang sinabi, "Pumaroon kayo sa lungsod at pasasalubong ninyo ang isang tao na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya. At saan man siya pumasok, ay sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinasasabi ng guro, nasaan ang silid na makakanan ko ng Pasko sa piling ng aking mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nakaayos na at handa na. Doon ay ihanda ninyo ang ating mga gagamitin." Yumaga mga alagad, at pagdating sa lungsod, ay natagpuan ang lahat ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang Pasko. At samantalang kumakain sila, kinuha ni Jesus ang tinapay, binasbasan, hinati, at ibinigay sa kanila na ang sabi, "Kunin ninyo, ito ang aking katawan." Pagkatapos kinuha niya ang kalis, nagpasalamat at iniabot sa kanila, "Ito ang aking dugo. Ang dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Tunay ko sinasabi sa inyo na hindi na ako iinom kailanman ng bunga ng ubas hanggang sa araw na iinom ako ng panibagong alak sa kaharian ng Diyos." Pagkaawit ng mga salmo, nagtungo sila sa mundo ng mga Olibo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, marami ang nagnanais pumaroon sa Holy Land para mag-pilgrimage. Kahit nga ako 2 beses na ako nakarating doon, sinamahan ko yung ibang mga Pilipino para makita nila yung Holy Land. Sa Holy Land ay may mga courses na sila ay pumupunta sa iba't ibang lugar. At doon sa mismong lugar na yon ay nire-relate nila yung Biblia kung saan nangyari yung ginawa ng ating Panginoon. Saan siya nagturo? Palipat-lipat sila at doon nila nakikita ito ang tunay na pinangyarihan ng ginawa o pagtuturo ng ating Panginoon. Simula sa kanyang pagkabata, panganganak, hanggang doon sa kanyang kamatayan at kung saan siya muling nabuhay. Minamahal ko mga kapatid, may isang Amerikanong pare, si Father Frank Hamsberger, na nagkaroon ng pilgrimage sa Holy Land at siya nagpalipat-lipat ng lugar. Doon sa kanyang pananatili sa Holy Land ay may nakaibigan siyang isang anak ng pastol, si Joseph, na siyang laging nagsiserve sa kanya sa misa. At si Joseph din ang nagtuturo sa kanya, lalong-lalo na doon sa mahihirap na sabihin na mga salitang Arabic. Kaya't kasama lagi niya si Joseph.
nang siya ay aalis na sa Holy Land at lilipat na sa ibang bansa. Kinausap niya si Joseph. Alam mo ba, Joseph, na ito ay Holy Land? Na dito ay pinanganak ang ating Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan. Yung mga daan na ating nilalakaran ay parehong daan na dinaanan ng ating Panginoon. Yung hangin na atin ngayon nalalanghap ay siya ring hangin na nalanghap ng ating Panginoon. Ang lahat ng ito sa Holy Land. Hindi mo ba alam na ikaw ay mayroong napakalaking pribilehiyo na ikaw ay nanirahan dito katulad ng ating Panginoon? At masasabi mo ba na ang lahat ng ito ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at lakas upang ipagpatuloy mo ang pagmamahal mo sa ating Panginoong Jesucristo? Pero sa pagtataka ni Father Frank, iba yung sagot ni Joseph. Sapagkat ang sagot ni Joseph, ang sabi niya, Father, hindi na kailangan pumarito sa Holy Land ang mga tao upang higit nilang mahalin ang ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, dito sa sagot na ito ni Joseph, ay pwede nating iugnay sa kapistahang ating pinagdiriwang ngayon, kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito ay isang dogma ng ating simbahan na ating pinaniniwalaan. Na sa pagsimula ng misa, sa altar na dinadala doon ay isang ordinaryong tinapay at isang ordinaryong alak. Subalit sa pagbabasbas ng pare sa consecration, ang tinapay na yan ay nagiging katawan ng ating Panginoon. Ang alak na yan ay nagiging dugo ng ating Panginoon. At ito nga ang ating ipinagdiriwang, katawan at dugo ng ating Panginoon na ating tinatanggap, binasbasan sa Santa Misa. Upang bigyan ko kayo ng background ng kapistahan ito, noong 13th century ay merong isang madre, si Sister Juliana, na laging pinagpapakitaan ng ating Panginoon. At tuwing magpapakita sa kanya ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ay nagsasabi sa kanya, nais ko na magkaroon ng kapistahan ng aking katawan at dugo. At dapat i-celebrate ito sa simbahan. Ito'y paulit-ulit na pagpapakita ng ating Panginoon. At hirap na hirap si Sister Juliana at hindi niya alam kung anong gagawin. Kung kaya't ang ginawa niya, yung mga leaders simbahan ay kinausap niya. At sinasabi niya yung experience na yon, niya sa ating Panginoon, na ang ating Panginoon ay nagnanais ng magkaroon ng kapistahan sa simbahan. Kaya nagsimula yung kapistahan yon noong 1246, year 1246, sa Belgium, ay nagsimula ang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Pero ito sa Belgium lang. Subalit nang si Pope Urban IV ay naging Santo Papa, nabalitaan niya na mayroong isang pare. Isang pare na dahil kanyang responsibilidad at trabaho ang magmisa, ay patuloy siyang nagmimisa. Subalit sa kanyang pagmimisa, hindi siya naniniwala 100% na yung kanyang binabasbasan doon sa altar na yan, na tinapay at alak ay nagiging katawan mismo at dugo mismo ng ating Panginoon. Hirap na hirap yung paring yun paniwalaan. Hanggang isang araw sa kanyang pagmimisa, nang itinataas niya yung ostya na yon sa consecration, ay nakita niyang may tumutulong dugo mula doon sa ostya o tinapay na yon. At simula noon, yung paniniwala ng paring yon ay naging ganap 100% na sa consecration, sa pagbabasbas ng tinapay at alak, nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon ang naroon.
Dahil dun sa experience na yon, na mabalitaan nga ni Pope Urban IV, ang ginawa niya, the more dapat tayong ipag-celebrate ang kapistahan ito ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa niya hindi lamang sa Belgium, kundi sa buong mundo, sa lahat ng simbahan, ay nagkaroon ng kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang katotohanan na ating pinaniniwalaan, tama ang sagot ni Joseph. Sapagkat hindi na doon lamang sa hulilan ang ating Panginoon naroon, kundi sa lahat ng lugar. Lahat ng lugar na may simbahan at may altar, na doon ay nagkakaroon ng Santa Misa, naroon ang ating Panginoon. Sapagkat masasabi natin, kahit dito sa lugar na ito mismo na aking kinatatayuan, Bosley Park ng Australia, ay naririto ang ating Panginoon. Sapagkat sa altar na ito, ay nabubuhay ang ating Panginoon. Sa lahat ng altar sa buong mundo, ay nagiging Bethlehem. Sapagkat sa consecration, ay muling naisisilang ang ating Panginoon. Nagkakaroon yung buhay na yun ng ating Panginoon para sa atin. Ang lahat ng altar ay siyang Nazareth. Sapagkat sa Nazareth ay patuloy na lumalago ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Lumalago siya sa ating buhay. Siya ay patuloy na nakikiisa sa atin, sa ating mga tao na naniniwala sa Kanya. Sa lahat ng altar, sa lahat ng simbahan, ay naroon ang ating Panginoon, yun ang kanan sa hulilan. Sapagkat sa tuwing magkakaroon ng kasalan, ay naroon at pinag-iisa ng ating Panginoon ang dalawang tao na nagmamahalan. Naroon din sa simbahan ang presensya ng ating Panginoon na siya ay gumagawa ng mga himala, sapagkat hindi lamang siya ay nagpapagaling ng mga may sakit physically, kundi nagpapagaling siya ng mga tao sa kanilang isipan, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagkakaisa. Ay ginagawa ng ating Panginoon ng paraan. Himala sa mga himala, ang tao ay nagbabago tungo sa kabutihan. Minamahal ko mga kapatid, kung ito ang nangyayari sa buong mundo, ang totoo nga ang sinabi ni Joseph, ang Diyos ay naroon nasa lahat ng dako ng mundo. At doon tayo, hindi na natin nangangailangan na pumunta sa hulilan upang mahalin natin ng higit ang ating Panginoon. Kung saan man tayo naroon, kung saan man tayo nakikiisa sa simbahan, kung sa ating pagtanggap ng Kanyang katawan at dugo, ay naroon ang ating paniniwala na ang tinatanggap natin ay katawan at dugo ng ating Panginoon. Napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ngayon. Tanggapin ninyo ito. Ito ay tunay kong katawan. Ito ay tunay kong dugo. At dito nagsasalalay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung sa ating pagsamba sa Kanya, lalong-lalo na sa Santa Misa, ay naroon ang lubos nating pananampalataya sa ating Panginoon. Naroon tinatanggap natin ang Kanyang pagka-Diyos. Tinatanggap natin ang tunay niyang pagliligtas at pagmamahal. At dito natin makikita ang ating tunay na ugnayan. Minamahal ko mga kapatid, sa kapistahang ito ay inaanyahan tayo ng ating Panginoon na sa ating pagtanggap ng Kanyang katawan at dugo ay makiisa tayo sa Kanyang pagmahal, makiisa tayo sa Kanyang buhay, hanggang doon sa Kanyang pag-ibigay ng Kanyang sarili at sa Kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, hindi na ako iinom ng alak na ito, hindi na ako kakain ng tinapay na ito, hanggang ako ay makarating sa kaharian ng aking Ama. Yun ang nais ng ating Panginoon. Makasama tayong lahat
dun sa hapag ng kanyang Ama. At ito'y magagawa lamang natin kung patuloy tayong sasamba at maniniwala, sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya't sa kapistahan ng kanyang katawan at dugo ngayon, sa ating pagtanggap ng kanyang katawan at dugo, minamahal ko mga kapatid, ito sa'y magbigay ng inspirasyon sa atin, magbigay ng lakas sa atin, upang ang ating pananampalataya sa Kanya ay lalong lumago at tayo makaisa ng ating Panginoon. Muli ay pinapaalala ko na mayroon akong announcement pagkatapos ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pinamahal ko mga kapatid, kung ang katawan at dugo ng ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating Panginoon, ang pakikiisa natin sa Kanya na nagbibigay ng lakas sa atin. Sana, limitan natin ang pagtanggap ng Kanyang katawan at dugo upang tayo makapabuhay na katulad ng ating Panginoon. At naway pagpalain kayo ng kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayon at mamaya. Salamat sa Diyos.